Seryoso, Gab? Wala ka na namang date? Tanong ni Marco habang magkasama silang nagkakape sa isang maliit na cafe malapit sa opisina. Umiling ng si Gabby at bahagyang ngumiti. Hindi ko priority yan ngayon. Tsaka kung para sa akin, darating din yan. Grabe ka. Hindi ka ba nape-pressure? Alam mo naman yung mga magulang mo. Perfectionist. Tapos mataas pang standards. I bet may listahan sila ng gusto nilang mapangsawa mo. Napangiti si Gabby pero may bakas ng lungkot sa mga mata niya. May listahan nga. Parang job qualifications lang. Dapat mayaman, galing sa kanilang pamilya, maganda, smart, at syempre, magaling makipag-usap sa kanila. As if personality ko lang ang extension ng pangalan nila. Hindi na bago kay Gabby ang mga gantong usapan. Lumaki siya sa isang pamilya na may pangalan at impluwensya ng industriya ng real estate. Ang ama niya ay kilalang negosyante. Ang ina naman ay galing din sa pamilyang may malawak na lupain sa probinsya. At bilang uniko iho, bata pa lang siya. Alam niya na parang may nakahandang blueprint ang buhay niya. Kung anong kursong kukunin, anong negosyong papasugin, at sino ang dapat niyang mahalin. Pero hindi si Gabby yung tipong magpapadala lang. Oo, magalang siya at responsable. Pero marunong din siyang pumilis para sa sarili niya. At sa puso niya, may mas halaga ang ugali kaysa sa kayamanan. Kaya nga 2 beses siyang nagkaroon ng relasyon sa mga babaeng pasok sa pamantayan ng magulang niya. At 2 beses din siyang nadismaya. Kung tutusin, okay na rin na single ako ngayon. Mas peaceful, walang gulo, walang kailangang ipaliwanag. Peaceful, oo. Pero minsan hindi ba parang kulang? Tumahimik si Gabby saglit. Totoo naman, minsan sa mga gabing tahimik, nararamdaman niya yung puwang. Pero ayaw niyang magmadali at mapasubo na naman sa maling tao. Naalala niya nung nakaraang taon lang. Halos 1 buwan lang tinagal ang huling nakarelasyon niya. Pasok na pasok sa checklist ang pamilya niya si Clarice. Maganda, sosyal, edukada, at sobrang kilala sa lipunan. Pero sa loob ng ilang linggo, napansin niyang puro sarili lang iniisip nito. Kapag nag-uusap sila, laging tungkol sa shopping, sa latest travels, o kung sinong may bagong scandal sa social circle nila. Hindi siya nakikinig kapag tungkol sa trabaho ni Gabby o sa mga problema ng empleyado niya. Para bang magkaibang mundo sila. Binalik siya sa kasalukuyan nang mapansin niyang nakatingin si Marco sa kanya. Uy, parang ang lalim ng iniisip mo naalala ko lang yung huling nakarelasyon ko. At kung gaano ako ka-thankful na natapos na. So anong plano mo? Maghihintay na lang ng miracle? Baka nga, malay mo isang araw makilala ko na lang yung tamang tao sa hindi inaasahang pagkakataon, di ba? Ngayon, anong plano mo? Trabaho muna. May mga project ba akong inaasikaso sa kumpanya? At least sa trabaho, akong may kontrol. Walang masyadong nakikialam. Kumpiyansa si Gabby sa propesyon niya. Kahit mayaman ang pamilya, hindi siya umaasa lang sa pangalan nila. Pinili niyang dumaan sa proseso, magsimula sa mababang posisyon sa kumpanya ng ama, at patunayan ng sarili bago umangat. Maraming hindi makapaniwala na kaya niyang magpakumbaba, pero para kay Gabby, mas mahalagang respeto kesa sa titulo. Alam mo bro, hindi ko kasi kayang magsayang ng oras sa taong alam kong hindi ko naman makakasama ng matagal . Mas okay na mag-isa kaysa masakal. Tumango si Marco. Alam niyang hindi birong pinagdaraanan ni Gabby sa nakaraan. Kahit maraming humahanga sa kanya, hindi na hinahayaang makulong sa imahe ng perfect son na gusto ng pamilya niya. At kahit walang kasiguraduhan kung kailan darating ang taong para sa kanya, hindi siya nagmamadali. Para kay Gabby, mas mabuting maghintay kaysa magkamali. Kinahapunan, pagkababa pa lang ni Gabby mula sa kotse, agad niya na napansin ang kaguluhan sa harap ng kanilang bahay. Isang kasambahay nilang si Manang Lita ang nakayuko at umiiyak habang bitbit ang 2 malalaking bag. Sa gilid nito, nakatayo ang kanyang inang si Corazon. Nakita ang galit sa muka. Ang kapal talaga ng mukha mo! Mariing sigaw ni Corazon habang tinuturo ang matandang kasambahay.
6 na taon ka na rito, Lita. 6 na taon na kitang pinagkatiwalaan. Tapos gaganituhin mo lang ako? Nanakawan mo ako? Hindi ko akalaing magagawa mo to. Agad na kumunot ang noo ni Gabby at mabilis siyang lumapit. Mom, ano bang nangyari dito? Lumingon si Corazon sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Nahuli ko yung silita sa kwarto ko. Nakabukas ang jewelry box ko at nawawalang isang set ng hikot kwintas. Ang kapal ng mukha. Hindi ko alam kung kailan pa siya nagsimulang magnakaw. Baka matagal na. Napatingin si Gabby kay Manang Lita. Halos hindi ito makatingin sa kanya habang nanginginig ang mga kamay habang yakap ang mga gamit. Manang, totoo ba to? Bakit mo naman ginawa yun? Sir, hindi ko po talaga yun gusto. Pero gipit na po ako. Nasa ospital po ang anak ko. Kailangan ng operasyon. Lumapit po ako sa mami at daddy niyo kanina. Humingi po ako ng tulong kahit umutang lang ako. Pero tinanggihan po nila ako. Wala na po akong malapitan, sir. Wala kang karapatang magnakaw. Kahit anong dahilan mo. Kung talagang kailangan mo, maghanap ka ng ibang paraan. Hindi yung papasok ka sa kwarto ko at kukunin ang gamit ko. Mom. Anak, hindi ka dapat magpapa-apekto at magpapadala sa matandang yan. Magnanakaw yan, Gabby. At kahit anong paliwanag pa niya, mali pa rin ang ginawa niya. Masyado ka kasing mabait sa mga tao, kaya nauuto ka. Pero hindi nakinig si Gabby sa galit ng ina. Ang iniisip niya ay ang mukha ni Manang Lita na halos wala ng lakas at ang boses nitong nanginginig habang sinasabi ang dahilan. 6 na taon na itong naninilbihan sa kanila, kasama sa lahat ng okasyon, sa hirap at ginhawa ng bahay nila. At ngayon ay nakikitang pinalayas na para bang wala nitong halaga. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wallet mula sa bulsa at binilang ang laman. Umabot iyon ng 50,000 at walang alinlangang iniabot ito sa matanda. Manang, tanggapin mo to. Panggamot sa anak mo. Kapag kulang pa, puntahan mo lang ako dito sa bahay. Ako nang bahala. Nagulat si Manang Lita, napahawak sa bibig at muling napahagulgol. Sir Gabby, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wala po yun, Manang. Sige na, umalis na po kayo. Asikasin mo ang anak mo. Anak, hindi mo dapat binibigyan ng mga taong ganyan. Pinapamihasa mo lang ang mga tao. Huminga ng malalim si Gabby at tumingin sa ina. Mom, mali nga ang ginawa niya, oo. Pero naiintindihan ko kung bakit tinagawa yun. At kung tayo mismo na may kakayahang tumulong, ay wala man lang ginawa para sa kanya. Mas mali yun. Hindi na sumagot si Corazon, pero halata sa mata nitong hindi niya nagustuhan ang ginawa ng anak. Muling lumingon si Gabby kay Manang Lita. Manang, huwag ka nang umiyak. Ang importante ngayon, makalabas ospital ang anak mo at gumaling siya. Kapag okay na lahat, mag-usap po tayo. Tumango si Manang Lita at dahan-dahang umalis. Bit-bit ang mga gamit at ang perang binigay sa kanya. Habang pumapasok siya sa bahay, ramdam niyang bigat ng sitwasyon. Hindi lang dahil sa ginawa ni Manang Lita, kundi dahil alam niya ang malayo ang paniniwala niya sa paniniwala ng kanyang mga magulang. Sa kanila, malinaw ang tama at mali. Sa kanya naman, mas mahalagang konteksto, ang dahilan at ang pagkatao ng isang tao. Gabriel, we need to talk. Huminto siya sa gitna ng hagdan at lumingon sa ina. About what, Mom? Alam ko na kung anong sasabihin mo. I cannot believe you just gave her money after what she did. Do you know what that means? You're tolerating a thief. Pinapakita mo sa ibang staff na pwede pa silang magnakaw basta may magandang dahilan. Napailing si Gabby. Bumaba ulit siya ng 2 baitang para makaharap ng maayos sa ina. Mom, I'm not tolerating a thief. I'm showing compassion. That's different. No, Gabby. Wrong is wrong. Walang excuse sa mali. I get it, Mom. Pero isang pagkakamali lang yun compared sa 6 na taon niyang paninilbihan sa atin. 6 years, Mom. She's been with us in all of family events. Nag-aalaga sa atin.
tumutulong kahit sa personal na bagay. Then one mistake, and suddenly, she's trash to you? Gabriel, she stole from me. Hindi ba sapat na dahilan yun para mawalan ako ng tiwala? At bakit mo pa kailangang magbigay ng pera? Alam mo bang baka ginagamit ka lang? Mom, she came to you first. Lumapit siya sa inyo for help kasi gipit na gipit siya. Alam mo na may kakayahan tayong tumulong, pero you didn't. Why? Because it's not my responsibility to solve everyone's problems. Kung tutulungan ko siya, lahat na lang ng empleyado natin iisiping utangan ako kapag may emergency sila. We have to set boundaries. Boundaries or pride? Kasi para sa akin, if you can help, why not? Hindi naman siya lumapit para magpakasaya, Mom. Anak niya ang nasa ospital. Life and death situation yun. At sa tingin mo, mas pipili niyang magnakaw kaysa lumapit kung talagang may option? Gabi, you're too idealistic. The world doesn't work that way. You think you can save everyone, but you can't. I know I can't save everyone, Mom. But I can try to save someone when I have the chance. And Manang Lita, she deserves at least that from us. After all the years she served this family, she deserves our trust, our help, even just once. Umiling si Corazon at napatingin sa gilid. You're too soft, Gabriel. Sa negosyo, sa buhay, you have to be tough. I can be tough, Mom. I've proven that sa trabaho ko, sa mga deals, sa lahat ng challenges. Pero sa tao, especially sa mga taong matagal na nagpapakatapat sa atin, I choose to be kind. Kasi kung wala tayong awa, ano na lang tayo? Nagtagal katahimikan sa pagitan nila. Tanging tunog lang ng wall clock ang maririnig sa sala. Mom, I'm not asking you to agree with me. Pero sana maintindihan mo na sa ganitong sitwasyon, hindi lang pera o pride ang dapat iniisip. May mga taong wala ng ibang kakapitan. And if we turn them away, paano pa nila ipagpapatuloy ang paniniwala ng may mabuti pang tao sa mundo? I raised you to be responsible, Gabi. But I guess, you'll always have your own way of seeing things. Yes, Mom. And I'm grateful for the values you taught me. Pero part ng values na yun is to stand for what I believe is right. And right now, I believe helping her was the right thing to do. Hindi na sumagot si Corazon. Tumalikod na lamang ito at naglakad papalayo. Hawak ang nauna parang pagod na pagod. Naiwan si Gabi sa gitna ng hagdan, nakatingin sa direksyon ng nilakaran ng ina. Habang ang dibdib niya mabigat pa rin damdamin. Para sa kanya, malinaw na hindi pera o lahas ang sukatan ng tao, kundi kung paano ito pinahahalagahan sa oras ng pangangailangan. At sa gabing yun, mas lalo niyang naunawaan kung bakit hindi siya kailanman magiging kasing higpit ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Gabi. Hindi pa man siya tuloy nakakasettle sa mesa niya, sumilip na si Marco sa pinto na may dalang paper bag ng pandesal at kape. Bro, breakfast delivery. Mukhang kailangan mo to. Mukha kami pinagdadaanan eh. Umupo si Gabi at napabuntong hininga. Alam mo na nga siguro, kahapon pa to eh. Pag uwi ko kasi, sakto nakita kong pinapalayas ni Ma'am si Manang Lita. Yan nahuri raw niyang nagnanakaw ng alahas niya. Totoo ba? Totoo. Nakinuha niya. Pero may dahilan. Ang anak niya nasa ospital. Wala na siyang malapitan. Lumapit na siya sa parents ko para humingi ng tulong. Pero tinanggihan siya. Kaya ayun, nagkamali siya. Pero after 6 years of loyal service, sa tingin mo ba dapat gano'n na lang? Ang masakit, alam kong kaya namang tulungan ng parents ko. Pero pinili lang hindi. Boundaries daw. Para daw hindi masana yung mga tao. Pero para sa akin, minsan hindi boundaries ang kailangan kundi awa. Napangiti si Marco at umiling. Grabe ka, bro. Alam mo bang ikaw na yata ang pinakamatining tagapagtanggol ng mga tao sa paligid mo? Baguhin lang kaya natin ang pangalan mo. Instead of Gabriel o Gabi, gawin nating tanggol na lang. Dinaig mo pa si Coco Martin eh. Kulang na lang theme song ng teleserye. Napailing si Gabi,
pero hindi maiwasang matawa. Loko ka talaga. Masyado mo akong ginagawang bida sa pelikula ah. Kasi naman bro, kahit sang angulo tingnan, lagi kang pumapapil para ipagtanggol ang mga tao. Staff sa bahay, empleyado sa kumpanya, kahit random janitor sa lobby, ikaw ang unang lalapit pag may gulo eh. Hindi ko nga alam kung paano ka nakakahanap ng energy para sa lahat ng yan. Humigop ng kape si Gabby at bahagyang ngumiti. Siguro kasi, naalala ko lagi kung anong pakiramdam na walang kakampi. Ayoko maranasan ng iba, lalo na kung may magagawa naman ako. Pero bro, hindi ka ba natatakot na abusuhin ka? I mean, mabait ka oo. Pero alam mo namang may mga taong sinasamantala yan. Aware ako. Pero para sa akin, mas okay nang maabuso minsan kaysa manlamig na lang at mawala ng malasakit. At least alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung tama. Ay, kung ganyan ka na mag-isip, wala na akong laban. Pero sige na nga, kahit ayaw mo, tatawagin na lang kitang tanggol mula ngayon. Trademark mo na yan ha. Napatawa si Gabby. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kahit biro lang yon, may katotohanan sa sinabi ni Marco. Hindi niya maiwasang maging protector sa mga taong nasa paligid niya. At kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang ganung parte ng pagkatao niya. Kinahaponan, matapos ang mahabang araw sa opisina, nakaupo si Gabby sa swivel chair niya. Nakatingin lang sa mga papel sa mesa, pero wala talagang gana magtrabaho. Kanina pa siya tinatawagan ng driver para sunduin. Pero ilang beses niya nang sinasabing wag na. Ayaw pa niyang umuwi, lalo na't alam niyang tiyak na magkikita na naman sila ng mommy niya at baka muling mauwi sa pagtatalo ang gabi. Kaya imbis na dumiretso sa bahay, naisip niyang dumaan muna sa isang bagong bukas na restaurant na nakita niya online. Sabi sa reviews, maganda raw ang ambience, tahimik at perfect para sa isang taong gustong magpahingang isip. Eksakto sa hinahanap niya ngayon. Pagpasok niya sa lugar, agad siyang sinalubong ng malamig na simoy mula sa aircon at banayad na ilaw mula sa mga chandelier na gawa sa wood at glass. Hindi gaanong puno ang mga mesa at karamihan sa customers ay mukhang mga young professionals na nag-dinner after work. Habang naglalakad siya papasok, isang waitress ang lumapit para i-guide siya sa table. Good evening sir, for one? Magiliw na bati ng babae kasabay ng pagngiti. Bahagyang natigilan si Gabby. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa pagod niya kaya parang mas malinaw ang bawat detalye na nakikita niya ngayon. Pero napansin agad niya ang maamong mukha ng waitress. Maputi ito, may malambot na mata at may natural na ganda kahit simple lang ang ayos. Yes, for one. Sagot niya't sumunod sa kanya papunta sa table. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapatingin sa maliit na badge sa uniforme nito. Nakalagay doon ang pangalang Gail. Pagkaupo niya, iniabot nito ang menu. Here's our menu, sir. Please take your time. I'll be back in a few minutes to get your order. Tumango si Gabby, pero habang binubuklat ang menu, ilang beses pa rin bumabalik sa isip niya ang nakita niyang pangalan. Gail. Parang kakaibang dating sa kanya ng pangalan na iyon. Parang may kasamang hiwaga na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, parang may bago na namang routine si Gabby. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, imbis na umuwi agad sa mansyon, dumiretso siya sa bagong bukas na restaurant kung saan niya unang nakilala si Gail. Sa totoo lang, hindi naman siya ganun kahilig kumain sa labas, lalo na kapag mag-isa lang. Pero iba na ngayon, may rason na siya. Pagpasok pa lang niya, agad ang hinanap ng tingin ng babaeng nagsisilbi sa kanya kahapon. At ayun nga, naroon si Gail, naka-uniform pa rin at mukhang abala sa pag-aasikaso ng ibang customers. Hindi alam ni Gabby kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing makikita ito. Good evening, sir. Bati sa kanya ng isang waiter na nakapansin sa kanya. Table for one? Yes. Same spot as yesterday, please. Sagot niya na parang sinasadya kasi mula doon, kitang-kita niyang bawat galaw ni Gail. Habang nag-aayos siya sa pag-upo, napansin niyang ngiti ni Gail nang mapatingin ito sa direksyon niya. Lumapit ito at siya mismong kumuha ng order ni Gabby.
Good evening po, sir. Gabi? Wow, naaalala mo pa pala ako. Yes, Gabi. And ikaw, Gail? Sadyang binasa niyang matagal ang name tag nito. Napangiti si Gail. Ano pong order niyo tonight? Surprise me. Basta ikaw lang pumili. Okay po, sir. Pero baka po hindi niyo magustuhan. I doubt it. Lumipas ang ilang minuto at bumalik si Gail dalang pagkain. Habang nagdi-dinner si Gabi, napapansin niyang palimitong tumitingin sa kanya kapag dumadaan sa table. Hindi niya alam kung iniisip lang ba niya ito o totoo. Pero parang may kakaibang spark sa tuwing nagtatamang mga mata nila. At ganun nga ang nangyari sa mga sumunod na araw. Halos gabi-gabi, pagkatapos ng opisina, dumediretso si Gabi sa restaurant. Hindi naman siya laging nag-order ng marami. Minsan kahit simpleng pasta o kape lang, basta may dahilan lang para makita si Gail. Napansin na rito ng ibang staff. Minsan pa nga, biniro siya ng guard. Sir Gabi, pwede ka na mag-apply dito para mas madalas mong makita ang natitipuhan mo. Natawa naman si Gabi. Sa totoo lang, tamang hinala ng mga ito. Hindi pagkain ng habol niya rito. At sa bawat pagbisita niya, mas lalo siyang natutuwa kay Gail. Hindi lang dahil sa ganda nito, kundi dahil sa pagiging magaan kausap at natural na babait. May mga sandali pang nagkakaroon silang ng maliit na kwentuhan habang walang masyadong customer. At doon niya unti-unting nakikilala ang dalaga. Samantalang si Gail naman, naging parang laro na sa kanyang pag-obserba sa lalaking yon. Ang kilalang CEO na palaging headline sa mga business magazine at society page. Simula ng unang gabi na nagkaharap sila sa bagong bukas silang restaurant, napansin na niya kung gaano ito palaging nakatitig. Pero hindi naman bastos o nakaka-offend. May kung anong klaseng tahimik lang sa presensya nito na mahirap ipaliwanag. Kaya lang, hindi rin nakaligtas si Gail sa tukso ng pinsan niyang si Mika, na siya ring manager ng lugar. Uy, Bes! Pinsan! Sabay kindat ni Mika habang inaayos ang mga orders sa counter. Ilang beses na yatang bumabalik dito yung si Mr. Guapo CEO mo ah. Hindi kaya crush ka niyan? Napairap si Gail habang nilalagay sa tray ang dalawang order ng pasta. Mika, tigilan mo nga ako. Baka coincidence lang. Malay mo, gusto lang talaga yung food natin dito. Food? Eh bakit ikaw lang lagi niyang hinahanap pag andito siya? Yung iba nating waiter at waitresses, kayang-kaya namang kunin ng order niya. Pero ayaw niya. Lagi daw ikaw. Hindi na lang sumagot si Gail at naglakad na papunta sa table ni Gabi. Dala ang order na kape na pinarefill nito. Tahimik lang siyang ngumiti at nilapag ang taas sa sarap nito. Thank you, sabi ni Gabi. Tumango lang si Gail at bumalik sa counter. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung matatawa siya o maiirita sa sitwasyon. Wala naman siyang balak pumasok sa kung anong klase ng spotlight. Lalo pat sanay siya sa simpleng buhay kahit lumaki siyang mayaman. Oo, anak siya ng isang kilalang negosyante. At technically, siya ang tunay na may-ari ng restaurant na to. Pero ayaw niyang i-announce yun. Mas gusto niyang nasa likod lang ng eksena. O kaya gaya ngayon, magbuhat ng tray at mag-serve ng pagkain na parang ordinaryong empleyado. Para sa kanya, mas totoo at mas payapang gantong mundo kaysa sa mga parties at business gatherings na kinasanayan ng mga kaibigan at kakilala niya. Gail, promise, ibang tingin ng lalaking yun sa'yo. Alam mo yung tingin na parang interesado pero nag-iingat? Mika, huwag ka nga magdrama. Kahit CEO pa siya, wala akong balak. Bakit? Takot kang ma-fall? Sa muli, hindi na siya sumagot. Pero sa totoo lang, may konting totoo sa sinabi ni Mika. Hindi siya takot sa lalaki. Ang kinatatakutan niya ay kung paanong naging curious siya sa mga tingin nito at kung bakit kahit ayaw niya, napapansin niyang inaabang niya rin ang pagpasok ng pamilya na matangkad at maayos manamit ng customer na iyon. Mag-aalas 8 na ng gabi nang bumukas ang pinto ng restaurant at muling pumasok si Gabi. Nasa counter si Gail, nag-ayos ng listahan ng orders.
Nang mapansin niyang diretsong tumingin si Gabby sa kanya. At sa walang alinlangan, ngumiti ito sa kanya. At gaya ng dati, parang biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Good evening, Gail. Ngumiti naman siya at lumapit. Good evening po, Sir Gabby. Usual order? Tanong niya kunwari kalmado kahit ramdam ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Tumango lang ito't ngumiti. Saka naupo sa paborito nitong table na nasa gilid malapit sa bintana. Habang hinahanda ni Gail ang order, lumapit ang pinsan niya na may ngising nanunukso. Uy, cousin! Nandito na naman ang knight in shining armor mo, ha? Umirap si Gail pero hindi rin maitago ang ngiti. Sa totoo lang, kahit ayaw niyang aminin, pero hinahanap-hanap na rin niya ang presensya ni Gabby. Kapag hindi ito dumaraan, parang may kulang sa araw niya. At sa tuwing dumadalaw ito, parang mas gumagaan ang pagod niya kahit pa buong araw siyang nakatayo. Ilang minuto pa, inihaan niya na ang pagkain sa mesa ni Gabby. Here's your order, sir. Salamat. Tahimik siyang tumangkot naglakad palayo. Pero bago pa siya makabalik sa counter, tinawag siya ni Gabby. Gail, wait. Yes, sir? Tumayo ito mula sa upuan. Hawak ang cellphone. Medyo umiti si Gabby na parang nahihiya pa. Can I have your number? Nabigla si Gail at hindi agad nakasagot. Ramdam niyang paghagis ng kaba sa kanyang dibdib. Pero sa kabilang banda, may kakibang saya rin na siyang naramdaman. Sure. Mahina niyang sagot, saka dinikta ang number niya habang tinatype ni Gabby sa phone nito. Thanks. Tatawagan kita or maybe text muna. Sige po. Habang bumabalik siya sa counter, naramdam niyang mainit na tingin ng pinsan niyang si Mika mula sa kabilang side. Uy! Ayan na. Hindi na ako magtataka kung mas tumalas pang pagpunta na rito, ha? Baka 3 times per day na. Hindi na lang niya yun pinansin. Pero sa loob-loob niya, sigurado siyang tamang hinala ni Mika. At sa gabing yon, habang tinitingnan si Gabing kumakain, hindi niya mapigil ang ngumiti. Pag-uwi ni Gabby ng gabing yon, hindi niya na pinatagal pa. Kahit kakaalis lang niya mula sa restaurant, pakiramdam niya yung matagal niya nang hindi nakikita si Gail. Hindi siya sanay mag-text ng babae para sa gantong bagay. Sanay siya sa mga business message na maiksi, diretso, at walang halong emosyon. Pero ngayon, parang kailangan niyang mag-ingat. Ayaw niyang magmukhang masyadong aggressive. Pero ayaw rin niyang maging sobrang casual na baka isipin ni Gail na wala siyang interes. Sa huli, nag-type siya. Hi, this is Gabby. Yung customer mo kanina? Hi, alam ko. Ang gusto ko lang sabihin, masarap yung kape. Pero mas memorable yung nag-serve. Natigilan siya saglit matapos ipadala yon. Hindi niya alam kung sobra ba sa unang text. Pero bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, nag-reply na si Gail. Ay nako, baka lumaking ulo ko niyan ha. Hindi masama kung may dahilan naman para lumaki. Habang nagpapatuloy ang usapan nila, napansin ni Gabby ang magaan kausap si Gail. Parang matagal na silang magkakilala kahit ngayon lang sila nagkaroon ng personal na komunikasyon. At sa bawat minsang natatanggap niya, mas lalo siyang nahuhulog si ideya na baka ato na nga yung babaeng hindi niya namalayang hinahanap niya. Tumagal ng halos isang buwan ng ganong sistema nila. Ang araw-araw na palitan ng mensahe. Minsan simpleng good morning lang mula kay Gabby. Minsan naman mahabang kwentuhan hanggang madaling araw. Minsan kapag break ni Gail, biglaan lang itong magpapadala ng litrato ng kape o cake sa counter. At sabay naman yun ni Gabby ng simpleng biro o ng papuri. Sa paningin ni Gabby, naging parte na ng routine niya si Gail. Kapag may mahaba siyang araw sa trabaho, sapat na makita niyang pangalan nito sa notifications para gumaan ang pakiramdam niya. At kapag hindi agad nagre-reply si Gail, nahuhuli niyang tinitingnan pa ulit-ulit ang phone niya na para bang isang high school boy na hinihintay ang sagot ng kanyang crush. Hanggang isang gabi, habang nakahiga siya sa sofa at kagagaling niyang sa meeting, kinuha niya ang phone at nag-type. Gail, free ka ba this weekend? Depende. Bakit? Kasi gusto kitang yayaing mag-dinner.
May ilang minuto ring walang reply. Ramdam ni Gabing bahagyang kaba habang naghihintay. Pero nang dumating ang sagot, tila gumaan ang kanyang dibdib. Sige. Basta ikaw ang bahala pumili ng lugar ha. Napangisi siya, ramdam ang kakaibang tuwa. Para bang sa buong buwan na palitan nilang misahe, yun ang pinakamasarap basahin. Sabado, mainit ang gabi. Pero ramdam ni Gabi na mas mainit pa ang tibok ng puso niya. Habang magkasabay sila naglalakad palabas ng restaurant na pinili niyang kainan para sa unang opisyal na date nilang dalawa ni Gail. Nakangiti siya, halatang hindi niya kayang itagong saya. Pagkapasok nila ng kotse, sandaling katahimikan na ang lumipas bago siya nagsalita. Gail, I think it's about time I tell you something. About what? Huminga ng malalim si Gabi. I like you. No, scratch that. I've liked you since the first time I saw you in that restaurant. Every time I came back there, it wasn't because of the food. It was because I wanted to see you, talk to you, make you smile. It's obvious naman, Gabi. Kita ko na agad sa mga mata mo yun. Pero I didn't want to assume. So you knew? Kind of. Pero old-fashioned ako eh. Meaning? Meaning, I don't just jump into a relationship. Gusto ko ligawan muna ako. Hindi yung isang confession nang tapos tayo na agad. Napangiti si Gabi. Mas lalo pang lumalim ang tingin niya dito. I don't mind. In fact, I'd be honored to court you. Pero Gail, you have to know I'm serious about you. Seryoso ka nga. CEO ka pa naman tapos mag-aaksaya ka ng oras manligaw? It's not a waste of time if it's for the right person. Napangiti ang dalaga. So, if you're really serious, good luck sa'yo. Hindi ako madaling ligawan. I like a challenge. Besides, I'm not here to play games, Gail. I'm here to win your heart. Pinal at seryosong wika nito. Pagka-uwi ni Gabi, agad siyang sinalubong ng malamig pero eleganteng hangin ng gabi. Sa veranda, nandoon ang kanyang inang si Corazon. Nakaupo sa isang puting rattan chair habang nakasandal at hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Gabriel, halika nga rito. Walang choice si Gabi kundi lumapit. Medyo nakakunot pa ang noon niya pero pinilit niyang ngumiti. Hi mom, it's late. Bakit hindi pa po kayo nagpapahinga? Ngunit imbis na sumagot, tiningnan lang siya ni Corazon mula ulo hanggang paa. Tapos bahagyang tumagilid ang ulo nito na parang sinusuri ang anak. Exactly. Late na. Saan ka galing? Nag-dinner lang po mom. Kasamang babae? You better make sure na kagaya ng mga exes mong babaeng yung Gabriel. Kilala mo kami ng daddy mo. We have standards. Naramdaman ni Gabi ang unti-unting pagkuyom ng kamay niya. Mom, dinner lang po yun, okay? Hindi mo kailangang bigyan ng ibang meaning. Gabi, you're our único hijo. You can just date anyone? Alam mo kung paano natin pinapangalaga ng pangalan ng pamilya natin. If you want to bring someone into your life, lalo na sa public eye, kailangan siguraduhin mong she belongs to the same world. Napahinga ng malalim si Gabi. Pilit na pinapakalmang sarili. Wala sa ugali niyang sumagot ng pabalang sa ina, pero ramdam niyang unti-unting pag-init ng ulo niya. Mom, hindi lahat ng tao importante kung mayaman o hindi. What matters is kung paano kanila tinatrato, kung paano kanila pinapasaya. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita ang reality, Gabriel. But love doesn't pay the bills. Status protects you from a lot of ugly things in this world. I hope you remember that. Tumayo si Gabi at bahagyang ngumiti. Pero kita sa ngiting yon ang pagpipigil ng inis. Thanks for the reminder, Mom. Good night. Pagpasok niya sa loob, ramdam niya pa rin ang bigat ng usapan. Dumiretso siya sa kwarto, nagpalit ng damit at humiga. Pero bago niya isarang mata, kinuha niyang phone at pinuksan ang chat nilang dalawa ni Gail. You home?
Gusto kasi talaga niyang ihatid si Gail kanina pero hindi na ito pumayag. Wala naman siyang nagawa kundi respeto ang gusto ng babae. Yup, ikaw? Just got home. Dinner kanina was perfect. Glad you like it. Hindi mo naman sinabi kung special ba yun or regular lang. Special. Kasi ikaw ang kasama ko. Pinagmasdan ni Gabby ang screen sandali. At sa isip niya, kung alam lang ni Gail kung paano siya naiiba sa lahat ng babaeng nakilala niya noon. Wala itong arte, wala ring pakialam kung CEO siya o hindi. At higit sa lahat, kahit hindi niya alam ang buong background ni Gail, ramdam niyang hindi ito umaasa sa pangalan o pera ng kung sino man. Pero naaalala niya rin ang sinabi ng ina. Pero habang patuloy sila nagpapalitan ng mensahe, mas lalo lang tumibay ang desisyon ni Gabby sa loob-loob niya na hindi nahahayang sira ng expectation ng pamilya niya ang relasyon na unti-unti nilang binubuo ni Gail. Pagkatapos ng halos 7 buwan ng panliligaw, sa wakas ay sinagot na rin ni Gail si Gabby. Hindi naging madali para si binata ang proseso. Mula sa pagbibigay ng bulaklak tuwing Biyernes ng gabi hanggang sa pagdadala ng kape sa restaurant ng umaga bago ito magbukas. Alam ni Gabby ang old-fashioned si Gail at yun mismong nagustuhan niya. Yung hindi pa dalos-dalos, yung tipong dadaan muna sa matamis na panliligaw bago sumagot. Pero kahit gaano siya kasaya, may isang lihim siyang tinago. Hindi niya pinalam sa mga magulang niya na may girlfriend na siya. Alam kasi niya kung gaano ka ma-pride ang mga ito pagdating sa estado sa buhay. Lahat ng ex-girlfriend niya noon ay galing sa prominenteng pamilya. At alam niyang baka kwestiyonin ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya sa isang waitress. Pero sa kabila niyon, nagtagal pa rin sila at umabot ng 1 taon ang kanilang relasyon. Hanggang isang araw, mainit ang tanghali at medyo maraming tao sa restaurant kung saan naroon si Gail. Nasa loob sila ng maliit na opisina sa likod, kausap si Mika tungkol sa bagong supplier nila ng seafood nang kumatok si Noel, isa sa mga waiter. Miss Gail, may naghahanap po sa inyo sa labas. Nasa corner table po siya. Sabi, importanteng makausap po kayo. Nagkatingin silang dalawa ni Mika. Sino daw? Hindi po niya sinabi, ma'am eh. Pero mukha po siyang sosyal. Napataas ang kilay ni Gail pero ngumiti na lang. Sige, isasaglit ako. Paglabas niya mula opisina, agad niyang napansin ang babaeng tinutukoy ni Noel. Nasa pinakadulong sulok ito ng dining area. Nakaupo na parang reyna sa trono. Straight ang likod, naka-cross legs, at suot ang isang mamahaling dress na halatang hindi mo mabibili basta-basta. May hawak itong baso ng tubig, pero halatang hindi talaga uminom, kundi para magbigay ng hint na kanina pa siya naghihintay. Hindi alam ni Gail kung sino ito, pero ngumiti pa rin siya at lumapit. Good afternoon po, ma'am. Ako po si Gail. May kailangan po ba kayo? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa na para bang may sinusukat. Nang makita ang badge na suot ni Gail, bahagya itong ngumiti. Ngiting hindi mo alam kung totoo o plastic. So it's you. I'm Corazon, Gabby's mom. Parang sandaling tumigil ang tibok ng puso ni Gail. Hindi niya inaasahan yun. Po? Yes, dear. I'm Corazon, mother of Gabriel. I suppose you're... What? His girlfriend? Medyo kumabog ang dibdib ni Gail. Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Opo, I mean, we've been seeing each other. Oh, really? That's interesting. Alam mo ba, I'm actually a little hurt. Imagine, my only son not even introducing his special someone to us? Para bang tinatago ka? You see, dear, in our family, we make it a point to meet everyone important to Gabriel. Kaya I was so surprised when I had to find out about you like this. Ramdam ni Gail ang kakaibang bigat sa bawat salitang binibitaw nito. Pero pinilit ng maging magalang. I'm sorry po if hindi pa niya kayo nagpakilala. At ako rin po. Maybe he's just wants the right timing. Right timing? Sweetheart, if my son is serious, there's no such thing as wrong timing. Unless
He knows we might not approve. I'm sure po Gabby just wants to do this properly. Sumandal si Corazon sa upuan at pinasadahan ulit ng tingin si Gail. You seem polite. That's nice. But let me tell you something, dear. Our family, we have standards. Hindi basta-bastang sinasama namin sa pamilya. I do hope you understand. Pero napag-uusapan naman yun eh. Kung talagang nagmamahalan kayong dalawa. I understand po. And with all due respect, ma'am, I'm not after your approval because of status. I care about Gabby, not what he has. Isang matagal na titigan ang sumunod. Sa dulo, tumayo si Corazon at inayos ang bag. We'll see about that, dear. For now, I'll let Gabriel tell me the rest. Have a good day. At bago pa makasagot si Gail, nakatalikod niya ito at naglakad palabas. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng restaurant na may halong kaba at inis sa dibdib. Pagkaalis ni Corazon, pakiramdam ni Gail ay parang biglang bumigat ang paligid. Kahit nakangiti pa rin siya sa huling customer na sumabay sa paglabas nito, ramdam niyang parang may naiwan na tensyon sa hangin. Hindi niya aakalaing makikita niyang ina ni Gabby sa ganitong paraan. At sa totoo lang, hindi pa siya handa. Tahimik siyang bumalik sa counter. Pinipilit gawing normal ang lakad niya. Pero napansin agad ng Mika ang kakaibang ekspresyon ng kanyang muka. Uy, sino yun? Yung babaeng nakaklase ng damit at may mahaling bag na parang pang mall tour lang sa Europe? Huminga ng malalim si Gail bago sumagot. Mommy ni Gab. What? Talaga? Grabe. First meet ninyo tapos dito pa sa resto? Mukhang mata pobre. Alam mo yung tipong nakangiti pero parang sinusukat ka mula ulo hanggang paa? Ganun siya. May standards talaga. Sinabi pa niya kanina na parang nagtampuro siya kasi hindi ba ako pinakilala ni Gabby sa kanila. Kilala ko naman si Gabby at alam kong may rason siya. Ayaw ko naman siyang pilitin din dahil even ako. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na ako may-ari ng restaurant na to. Hindi ko naman tinatago. Pero gusto ko lang talaga makilala niya ako sa ganito. Isa pa, iba si Gabby. Iba sa aura ng mom niya. Ay sus, kung alam lang niya na mas mayaman ka pa sa anak niya, baka mag-ibang tono ng boses niya kanina. Shh! Ano ka ba? Alam mo namang ayoko talagang gawing issue yung pera. Gusto kong mahalin niya ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung anong meron ako. Ay nako, ikaw lang talagang kilala kong ganyan girl. Pero seryoso, anong plano mo ngayon? Sasabihin ko na lang si Gabby mamaya kapag nagpunta siya dito. For now, focus muna tayo sa trabaho natin. Tumango-tango si Mika, pero hindi rin maitago ang pag-aalala. Well, good luck sa'yo. Pero feeling ko may sequel pa tong encounter niyo ni Madam. And I mean, soon. Ayoko munang isipin yan. Basta ngayon, magpo-focus ako sa resto at kay Gabby. Pero kahit anong pilit niyang ibalik ang focus sa trabaho, hindi mawala sa isip lang titig ng ginang. Pagpasok ni Gabby sa restaurant ng gabing yun, halatang pagod siya, pero may ngiti pa rin sa labi. Nakasuot pa siya ng office attire, malinis at maayos, at daladalang maliit na paper bag na mukhang galing sa isang bakery. Nang makita siya ni Gail, agad itong tumayo mula sa counter at sinalubong siya ng ngiti na parabang nawala ang pagod niya sa bawat tingin. Hoy, dumating na ang prinsipe ah! Biro ni Gail habang tinatanggap ang paper bag na inabot nito. Para sa'yo yan, cheesecake. Alam kong paborito mo. Sagot ni Gabby sabay upo sa isang bakanting mesa sa harap niya. Kumusta naman ang araw mo? Okay naman. Medyo busy lang sa lunch hours pero manageable naman. Ikaw, mukhang marami kang inaasikaso ah. Grabe sa dami. Pero okay lang. Worth it naman. Love? May kwento ako. Kanina kasi may pumunta dito eh. Sino? Supplier? Customer? Customer. Babae. Sopistikada. May aura ng, alam mo na, mataas ang standards. Okay. Hinanap niya ako. Sabi ng waiter may naghanap sa akin sa labas. Paglapit ko, nagpakilala siya. Mom mo daw siya? Natigilan si Gabby.
Para siya napako sa kinauupuan. Si Mom? Pumunta dito? Kanina lang? Oo, nagpakilala siya. Sabi niya nagtatampo raw siya kasi hindi mo daw ako pinakilala sa kanila. Ano pang sinabi niya? Napangiti si Gail. Wala namang masyado. More on casual talk lang. Alam mo yung tipong friendly pero ramdam mong may hinahanap siya? Parang may checklist sa utak niya eh. Nagbuntong hininga si Gabby at napahawak sa sentido. Diyos ko. Hindi ko akalain na pupunta siya rito nang hindi man nagsasabi sa akin. Tinapik ni Gail ang kamay niya, saka marahang hinaplos yun. Hey, okay lang. Wala namang masamang nangyari. Nag-usap mo talaga kami sandali. Pero love, kilala ko si Mom. Kapag ganyan, ibig sabihin may iniisip na siya. At hindi ko gusto kung ano man yun. I can handle it. Besides, hindi naman niya alam ang lahat tungkol sa akin eh. You sure? Positive. Hindi naman ako basta-basta na-apekton sa mga ganyang klaseng tao. Sanay ako sa customers na may attitude, di ba? Napabuntong hininga si Gabby at ngumiti ng bahagya. Still, sorry. Dapat kasi pinakilala kita noon pa. Kaso kilala mo ang parents mo. And honestly, I get it. Hindi naman ako nagmamadali sa part na yun eh. Kung darating tayo sa puntong yun, gusto ko handa ka at hindi dahil napilitan ka. Salamat, Gail. Pero kahit ganoon, sa loob-loob ni Gail ay ramdam niyang bigat ng encounter kanina. Hindi niya alam kung babalik pang ina ni Gabby o kung anong magiging epekto nito sa kanila. Pero isa lang sigurado siya. Handa siyang harapin kung ano man yun, basta't magkasama silang dalawa. Pag-uwi ni Gabby, huminto siya sandali sa harap ng gate. Pinikit ang mamata at huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. Pero hindi na rin niya napigilan ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi niya alam kung mas dapat ba siyang kabahan o mainis. Pagbukas niya ng pintuan, nakita niya agad si Corazon na nakaupo sa veranda habang nagkakape. Mom, can we talk? Itinaas si Corazon ng kilay at bahagyang ngumiti. Oh, Gabriel, you're home early. How's your day? Mom, don't play games with me. Ano ginagawa mo sa restaurant kanina? And how did you even know her? Inilapag ni Corazon ang tasa ng kape niya, saka marahang tumuwid ng upo. So she told you. Well, it's simple. I am your mother. Kaya natural lang na alam ko kung sino mga kinakausap mo. Besides, I was in the area. I wanted to have lunch. And then I saw the name on her badge. Gail. So what? You just decided to introduce yourself without telling me? Yes, Gabriel. I'm your mother. I have every right to know the people you're associating with. Lalo na kung she's someone special to you. Is she? Humugot ng malalim na hininga si Gabby at umiwas ng tingin. Mom, we've been together for a while now. Pero hindi ko pa sinasabi sa inyo kasi kilala ko yung dalawa ni Dad. Ayokong husgahan niyo siya just because she's not part of our circle. Oh, Gabriel, you think I don't know? The way you talk about her, the way your face lights up. You're my son. I can tell. Exactly, Mom. You can tell. So why do you need to go behind my back and make her feel uncomfortable? Alam ko kung paano kayo mag-isip. You have standards. And I should. Your father and I built a life with certain principles. We just want the best for you. Kung may babaeng papasok sa buhay mo, I expect her to be a part with us. Alam mo yun. Mom, Gail is more than enough. She's smart, independent, hardworking. She's not like anyone I've met before. Maybe. Pero you should have introduced her properly, Gabriel. Hindi yung I have to find out this way. Parang tinatago mo siya sa amin. I'm not hiding her because I'm ashamed. I'm protecting her from you. Halos maburang ngiti sa labi ni Corazon at sandaling nanahimik ang paligid. You think I would hurt her? I think that you'll judge her before you even know her. Humigop ulit ng kape si Corazon,
Pero alam ni Gabby ang tinamaan ito sa sinabi niya. At bago pa man makasagot si Corazon, agad ang sumingit ang daddy niyang si Henry. Ano to? May seryosong usapan ba tayo? Tanong ni Henry habang tinatanggal ang kanyang coat at sinabit sa upuan. Lumapit ito at umupo sa kabilang armchair habang pinagsiklop ang mga kamay. Naririnig kong boses mo mula sa labas, Gabby. Is there something wrong? Honey, nakilala at pinuntahan ko lang naman ang girlfriend niya na hindi niya pinapakilala sa atin. Nagalit na siya dahil akala niya iinsultuhin ko ang babaeng yon. Iho, kung talagang gusto mo yung babae, we can always talk about it. Wala namang problema sa amin ng mami mo. Napag-uusapan naman ng lahat. Basta ba'y sigurado ka sa pinipili mo? Nanlaki ang mata ni Gabby. So, okay lang sa inyo? Nagkatinginan sina Corazon at Henry. Of course, Iho. Basta makilala namin siya ng mas mabuti. We just want what's best for you. Thank you, Mom. Dad, this means a lot. Masayang wika niya sa mga ito. Pero sa likod ng mga ngiting yon, hindi alam ni Gabby na may tahimik na kasunduan ng kanyang mga magulang. Isang planong hindi niya magugustuhan kung sakaling lumalim pang relasyon ng dalawa ni Gail. Agad namang nawala ang ngiti sa labi ni Corazon nang umalis si Gabby sa harapan nila. Si Henry na may nakataas lang ang kilay. You really went there? Just to see the girl? Of course. I had to see for myself who's been distracting my son for more than a year now. And? She's polite, composed, pretty enough I suppose. But she's not our kind, Henry. I could see it in her posture and the way she speaks. She doesn't belong here. Gabby seems happy, which is exactly the problem. You know him. When he wants something, he fights for it, no matter who stands in his way. If I tell him outright that I disapprove, he'll just hold onto her tighter. That's why I'll make sure she walks away on her own. And how do you plan that? Oh, I have my ways. People like her, they don't stay when they feel they don't belong. I'll make her feel exactly that. She'll realize soon enough that she's not fit to be part of this family. And when that happens, she'll leave without me ever having to say a word to Gabby. Pinalitong sabi, kasabay ng isang mapaninlang na ngisi. Simula noon, pinakilala na nga ni Gabby si Gail sa mga magulang niya. Naging espesyal ang gabing yon para kay Gabby na proud siya na finally makikilala na ng mga parents niya ang babaeng minamahal niya. Maayos ang setup ng dinner sa malaking dining area ng bahay. Kumpleto sa kandila at mamahaling wine. Pagdating ni Gail, maayos ang bis nito, simple pero elegante. Ngumiti siya ng maayos sa mga magulang ni Gabby at magalang na bumati. Good evening po, tito, tita. Magiro na bati ni Gail habang iniabot ang isang maliit na kahon na may lamang imported chocolates bilang pasalubong. Oh, Gail. Nice to finally meet you. Yes, welcome to our home. Sa harap ng mesa, magaan naman ang usapan kahit puro lang achievements ni Gabby at sa pamilya nila ang binabanggit ng mga ito. Na parang wala silang balak kilalanin si Gail at balak na nilang ipaalam sa dalaga kung anong klaseng pamilyang papasukan nito. Pagkatapos ng dinner, nang magpaalam na si Gail at magpasalamat, umuling ngumiti ang mag-asawa. Pero pagkasara ng pinto, para bang agad na nagbagong hangin sa buong bahay. She's nice, but so out of place. I can't even. We can talk about this later. Gabby's still around. I'm telling you, Henry, I will make sure she leaves on her own. Sa ikalawang anibersaryo nila, mas pinili ni Gabby gawing intimate at tahimik ang okasyon. Walang ingranding setup, walang mabisita, walang camera crew, just them. Nasa isang private garden sila sa isang maliit na resort sa labas ng lungsod. Maliwanag ang buwan at may ilaw na parang mga bituin sa paligid. Tahimik silang kumakain habang pinagmamasdan ni Gabby ang mukha ni Gail. Kita niyang say sa mga mata nito at ramdam niyang iyon na ang tamang oras. Hindi na siya naghintay pa. Tumayo siya, hinila ng dahan-dahan ng upuan ni Gail
para tumayo rin ito. Love? Mahinang sabi ni Gabby habang nakaluhod na sa kanyang harapan. Hawak ng isang malit na kahon. Nanlaking mga mata ni Gail, kita sa mukha nito ang halong gulat at kaba. Gabby, anong ginagawa mo? Binuksan ni Gabby ang kahon at doon sumilang isang simpleng diamond ring. Hindi yun sobrang laki, pero elegante at sakto lang para sa daliri ni Gail. Gail, we've been together for 2 years. I know maybe for some people, it's too soon. But not for me. Every single day with you just made me more sure about one thing. I want to spend the rest of my life with you. Love, sure ka ba? 2 years pa lang tayo. I'm sure. I was sure the moment you said yes to being my girlfriend. And every day since then, mas lalo na ako nagiging sigurado. I don't care how many months or years pang bibilangin ng iba. What I care about is this. Us. Love, you know I believe in commitment, in marriage. But I also believe in taking time. Then let's take our time after this, love. The engagement doesn't mean we have to get married tomorrow. It just means we're choosing each other, officially, for good. Tumahimik si Gail. Nakatinglang sa kanya habang tila pinag-iisipan ng lahat. Ngunit sa huli, napangiti rin ito at marahan niyang hinawakan ng pisngi ni Gabby. You're really serious about this, huh? I've never been more serious in my life. At doon niya nas naramdaman ang marahang pagtango ni Gail. Hawak pa rin ito ang kamay niya habang pinapaso ng singsing at marahang hinalikan ng mga daliri nito bago siya tumayo at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan maagang dumating si Gail sa restaurant. Pagkaupo pa lang niya sa mesa, agad niya nang pinakita ang daliri niyang may singsing. Look, Mix! Her engaged! Nag-propose si Gabby kagabi. Wow! Congratulations! Kaya lang, engaged na kayo. Yet, he still doesn't know your real status in life. Even your parents. They hasn't met them. That's kind of big, don't you think? I know. Nagtatanong nga si Gabby kung kailan niya makikilala ang parents ko. Pero sabi ko lang soon. Pero don't worry, Mix. Dahil engaged na kami, hahanap na ako ng tamang timing para sabihin sa parents ko. At kay Gabby, hindi ko siya iiwan si Ere. I just need to prepare myself for it. I just hope the right timing doesn't come too late, ha? Napabuntong hininga si Gail, sabay piso sa singsing na nasa daliri niya at napangiti. At iyon na sanang plano ni Gail, pero na-postpone dahil inibitan siya ni Gabby sa party ng family nila. Mga business partners, clients, friends, and relatives daw ang imbitado. Pumayag naman si Gail at naghanda talaga siya para sa gabing yun. Pagdating nila sa venue, agad niyang napansin ang dami ng tao. Mag-aarbot marang niya ang paligid at halatang makilalang taong karamihan ng bisita. Nasa tabi lang siya ni Gabby habang binabati nito ang mga kakilala. Paminsan-minsan, kinakausap din siya ng mga tao. Ngunit higit siyang komportable na tahimik na nag-oobserba. Habang busy si Gabby sa pagkikipag-usap silang business partners, lumapit si Corazon na may hawak ng baso ng juice. Oh, Gail! Anito, pero bago pa siya makasagot, bigla nilang nabuhusan ng juice ang harap ng kanyang gown. Oh, I'm so sorry, dear. Hindi ko sinasadya. Oh my gosh, nabasa ka tuloy. It's okay, tita. Hindi mo naman po sinasadya. Uuwi na lang po siguro ako. Tatawagin ko lang po si Gabby. Oh, don't bother Gabby. He's busy entertaining the guest. You can stay in the party like that, soaking wet. If you want, I have an extra dress upstairs you can wear. Huwag ka nang umuwi. Medyo nabigla si Gail, pero ayaw niyang gumawa ng eksena. Kahit pakiramdam niya may kakaiba sa ngiti ni Corazon. Ngumiti na lang siya tumango. Okay po tita, thank you. Tinawag ni Corazon ng isang kasambahay para samahan si Gail sa isang silid sa itaas. Habang naglalakad, hindi may iwasang maramdaman ni Gail na para bang may ibang intensyon ang binantubi niya. Ngunit sa halip na isipin yun, pinili niyang mag-focus na lang sa pagpapalit ng damit
Iniisip na baka talagang aksidente lang lahat. Habang nagbibihis si Gels mag-isa sa kwarto, ganoon na lamang ang gulat niya nang bumukas ang pinto at pumasok si Corazon. Mamaya mo na isuot ang extra dress, Iha. Wear this first. Habang nakatingin si Gil sa pulang kasuotang iniabot sa kanya, ramdam niyang panginginig ng kanyang kamay. Hindi yun basta simpleng dress. Masyado itong hapit, maikli at lantad. Para bang hindi siya dadalo sa isang formal na party, kundi sa isang bar na may live performance. Para saan po to? Surprise number for Gabi. And para na rin sa amin. Po? Hindi po ako nasabihan tungkol dito. And I don't think it's appropriate po na magsayaw kasarap ng lahat. It's not really my thing. Iha, this is a tradition in our family. Lahat ng naging girlfriends ni Gabi dumaan dito. And since ikaw na ang fiancé niya, it's a must. Gusto mo bang isipin ng pamilya at mga bisita na wala kang respeto sa nakagulian namin? You want to be accepted in this family, right? Then show us you deserve to be here. Napakagat labi si Gail. Huminga siya ng malalim at kinuha ang pulang damit. Alright, I'll do it. Nang maisuot niyang damit, halos hindi siya makatingin sa salamin. Hindi niya yun estilo. Parang unti-unti siyang binubura at napapalitan ng isang taong gusto lang nilang ipakita. Nararamdaman ni Gail ang panlalamig ng kanyang mga palad habang mahigpit siyang hinahatak palabas ang silid ng mommy ni Gabi. Hindi siya makapaniwala ang pumayag siyang isuot ang pulang damit na iyon na masyadong maiksi, masyadong hapit at masyadong bulgar para sa isang formal na party. Pagbukas ng pinto patungo sa main hall, agad na sumalubong sa kanyang liwanag ng mga chandeliers at ang bulungan ng mga tao. Ang mga bisita ay agad na napatingin sa kanya at sa bawat hakbang niya, ramdam niyang mga matang sumusuri mula ulo hanggang paa. Ang mommy ni Gabi ay nakangiti lang habang marahang tinutulak papasok sa gitna ng maluwag na dance floor. Here she is! Stand here, Iha. Bago pa makapagsalita si Gail, biglang umalingaw sa speakers ang malakas na tugtugin. Isang uri ng musika na walang duday, bagay lamang sa isang club o bar, hindi sa isang formal okasyon. Lalong nagbulungan ng mga bisita. May ilan pang napahawak sa bibig sa gulat at ang iba'y nagingitian na parang may hinihintay na eksena. Hindi niya mahanap si Gabi sa dami ng tao, pero ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi sa kahihiyan. Sa kabilang banda naman, naroon pa rin ang ingay ng party habang naglalakad si Gabi pabalik sa main hall matapos makipag-usap silang bisita. Kanina pa niyang hinahanap si Gail. Nakipag-usap lang siya saglit sa mga bisita, pero paglingon niya ay wala na ito. Wala sa paligid ng pool, wala rin sa veranda. Nagpasya siyang lumabas sandali, baka sakaling nasa kotse ito, ngunit wala rin. Nagsimula na siyang kabahan. Pagbalik niya sa hallway, isang kakaibang tugtog ang sumalubong sa kanya. Malakas, mababang tono, at walang dudang pang bar. Nanlamig ang pakiramdam niya nang marinig ang boses ng ina mula sa loob ng venue. Ladies and gentlemen, let's all welcome Gail. Parang may malamig na tubig na binuhos sa kanya. Mabilis niyang binaybay ang pasilyo. Pagpasok niya sa main hall, doon niya nasilayan si Gail. Nasa gitna, nakasuot ang matingkad na pulang damit na alam niyang hindi nito pipiliin kailanman. Ang tela ay manipis, ang hiwa sa hita ay halos umabot sa balakang. Kitang-kita niyang pamumula ng pisngi ni Gail at pamimilipit ito sa pagkakatayo. Mom, what are you doing? Mariing sabi ni Gabi at mabilis na lumapit sa kanila si Gail palapit sa kanya. Teaching her a lesson para malaman niya kung saan dapat siya lulugar. Lesson? We don't like her, Gabi. At ang isang kagaya niyang waitress lang ay hindi bagay sa ganitong party. At talagang nag-propose ka pa sa kanya. Akala ko ba tanggap mo na siya? Ganto ka na ba talaga kadesperada para lang masunod ang gusto mo? Ipapahiya mong kapwa mo babae sa harap ng lahat? Isang malakas na sampal ang lumbanding sa pisngi ng binata. May ilang bisitang napaawang mabibig sa gulat. Huwag mo akong pagsasabihin sa harap ng mga tao. Anak kita,
At wala kang karapatang turuan ako kung paano magpatakbo ng pamilya. Natahimik ang paligid hanggang sa may narinig silang boses mula sa sulok. Tama na yan! Lumingon ang lahat. Isa sa mga pinakaginagalang na panauhin ang lumapit. Si Florante. Isang matandang lalaking nakasuot ang mamahaling Amerikana. Isa siyang kilalang negosyante at matalik na kaibigan ng ama ni Gail. Maski ito nagulat kung bakit naroon ang inaanak niya. Ganoon din si Gail. Corazon, hindi ko naman tiis ang kahihiyang binibigyan niyo sa batang to. Hindi niyo siguro siya kilala at hindi na ako magtataka. Isang simpleng bata lang inaanak ko. Naggulat ang ginang. Inaanak mo? Anong pinagsasabi mo, Mr. De Dios? Ang dalagang tinatawag ng waitress ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng bilyonaryong nagmamay-ari ng buong subdivision tinitirhan ninyo. Parang may sumabog na bulkan sa katahimikan. May ilang bisitang napaubo, may iba namang nagbulungan agad. At siya rin, ang tagapagmana ng kumpanya na nagmamay-ari hindi lang ng lupang kinatitirikan ng bahay ninyo, kundi ng maraming establishmento sa lungsod na to. Hindi nakapagsalita ang ina ni Gabby. Para bang biglang nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Maging ang ilang kamag-anak na kanina'y tahimik na nakangisi, ay biglang napatungo. Ganon din si Gabby na ngayon napatingin sa kanyang fiancé. Ramdam ni Gail ang panlalamig ng paligid. Plano niyang sabihin ng totoo pero hindi sa ganong paraan. Kaya naman sa labis na kahihiyan ay tumakbo siya palabas. Gusto sana siyang sundan ni Gabby pero hindi rin ito makagalaw dahil sa pagkabigla. Mainit ang sikat ng araw nang makarating si Gabby sa bahay ni Gail. Buong linggo siyang walang natanggap na kahit isang mensahe mula rito. Kahit ilang beses siyang pumunta sa restaurant, palaging sinasabi ng mga staff na wala si Gail. Sa huli, kinailangan niya nang humingi ng tulong kay Mika para makuha ang address nito. Kaya pagdating niya sa gate, ilang beses siyang nag-atubili bago tuluyang pinindot ang doorbell. May kaba sa kanyang dibdib, pero mas nangingibabaw ang guilt na matagal lang bumabagabag sa kanya. Lumabas naman si Gail na halatang nagulat sa pagdating niya. Gabby, anong ginagawa mo dito? I just wanted to talk. Please, Gail. Just for a few minutes. Tahimik lang si Gail ng ilang segundo bago siya tinanguan at binuksan ang gate. Pumasok si Gabby at sumunod sa kanya hanggang sala. Gail, I came here to say I'm sorry. Sa lahat. I know I've been trying to reach you pero I know I didn't deserve your forgiveness after what happened that night. Gabby, mabuti nandito ka rin. Gusto ko nang ipaalam na I'm already preparing to file a complaint against your mom and your entire family. Hindi ko nalang pinalaki agad dahil ayokong maging pang-public scandal to. But what she did, it was harassment, humiliation, and I won't let that slide. I know, and honestly I understand. My mom crossed the line. She had no right to do that to you. That's why I'm ending things between us. Natigilan si Gail habang nanlalaking mga mata. What? Bakit? So after everything, you're just gonna... No, Gail. It's not like that. Ang totoo, wala na talaga akong mukhang maiharap sa'yo. My mom, my dad, ginawa nila yung sarap ng lahat. And now, even if I want to fight for you, I feel like I've already failed you. Kinapalan ko nilang mukha ko to say sorry one last time. Gabby, hindi mo kasalanan yun. Wala kang kontrol sa ginawa ng mga magulang mo. You were trying to defend me that night. I saw that. Pero I still let it happen. I should have stopped it before it even started. I should have taken you out to party the moment I felt something was off. Pero imbes, nakipag-usap ako sa ibang bisita while you were being set up like that. Gabby, you're blaming yourself too much. I can handle myself, you know that. I just didn't expect na pati nanay mo, she would go that far. It's just, I love you, Gail. I do. But I hate that loving me comes with this baggage. My family, their pride, their ego. I can't keep dragging you into death.
And you think breaking up with me is the solution? You think leaving me will make things better? Gabby, I've dealt with worst. I can fight for myself, but I can fight for us if you're not willing to stand with me. They want me out of your life, Gabby. Kung susuko ka, you're giving them exactly what they want. Natahimik si Gabby sa sinabi nito. May tamang mga salita ni Gail, ngunit ramdam pa rin niyang takot at kahihiyan. Bumuntong hininga si Gail. Look, I'm not saying everything will be okay overnight. Pero kung may natutunan ako sa buhay, it's that you don't turn your back on people you love just because things get ugly. If you really want to leave, then fine. Pero at least be honest. Are you leaving because of me or because of them? Hindi agad nakasagot si Gabby. Listen to me. I also have my faults. May kasalanan din ako kasi I didn't tell you everything from the start. I didn't give you the chance to know the whole truth about me. I love you, Gabby. So I'm not letting you go just because of this. Hindi ba man nakakapagsalita si Gabby nang bigla na lang silang napalingon nang marinig ang boses mula sa hagdanan ng bahay. Bumaba ang mga magulang ni Gail. Anak, sino bang kausap mo dyan? Tanong ng kanyang ama, kahit halatang pareho nilang alam ang buong issue. Mom, Dad, he's soon to be my husband. Nagulat si Gabby sa sinabi ni Gail, pero bago pa siya makapag-react, napangiti ang mag-asawa. Lumapit ang ama nito at tinapik si Gabby sa balikat. Kung siyang mahal mo, anak, we welcome him. Wala kaming panghuhusga. Ang kasalanan ng iba ay hindi dapat ikarga sa balikat mo, iho. Tama siya. You shouldn't blame yourself for someone else's mistakes. Kung mahal mo ang anak ko, protect him. Hindi na sumagot si Gabby. Ang masalitang yun ay diretso niyang naramdaman sa puso. At sa kabila ng lahat ng nangyari, doon niya mas naramdaman na baka deserve pa rin niyang mahalin si Gail. Dumaan ang ilang araw, natuloy ang pagsasampa ng kaso ni Gail sa pamilya ni Gabby. Dahil doon, nakaluhod na nakikiusap sa harap ni Gail ang buong pamilya ni Gabby. Ang ina, ang ama, at maging ang ilan pang kamag-anak na minsang nagtaas ng kilay at nagpahiya sa kanya. Gail, please, patawarin mo na kami. We were wrong. Hindi ka namin binigyan ng respeto na deserve mo. Wala kaming karapatang gawin sa iyo ang ginawa namin. Tahimik lamang na nakatingin si Gail sa kanila. At imbis sa pahirapan pa sila o ipahiya tulad ng inabot niya noon, isa lang gusto niya. Ang mag-online public apology ang mga ito sa buo ng pamilya. Kahit ganoon ang nangyari, pinalaki pa rin siyang tama ng mga magulang niya. At pamilya pa rin sila ng lalaking minamahal niya. Parang binuhusan ng malibing na tubig ang lahat. Pero wala ni isang umangal. Tumango sila na tila ba handang tanggapin ang anumang kahihiyan kapalit ng kapatawaran. Kaya naman di nagtagal, nag-public apology na nga ang mga ito. Naging usap-usapan sa social media ang eksenang yun. Nag-trending ang video ng public apology at maraming pumuri kay Gail sa kanyang maturity at pagpapatawad. Ngunit para sa pamilya ni Gabby, naging mabigat ang epekto nito. Nag-iba ang tingin ng komunidad sa kanila. Maraming kaibigan ang lumayo at ang mga tao'y dati nakikisama lamang sa kanila dahil sa yaman, biglang nagbago ng ihip. Halos mawala ng tiwala sa kanilang lahat. Pero sa kabila nito, hindi iniwan ni Gail ang pamilya ng binata. Tinulungan niyang mga ito na muling makabangon, hindi para burahin ang kanilang kasalanan, kundi para maturuan silang rumispeto at magpakumbaba. Lalo na sa mga simpleng tao. Mula noon, nagbago ng malaking ugali ng ama't ina ni Gabby. Ang dating mata pobre at mapangmata, ngayon ay marunong nang humiti at bumati sa kahit sinong makakasalubong. Natutunan nilang ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kabutihan at respeto. At sa tuwing titingnan ni Gail si Gabby, mas lalong tumitibay ang tiwala niya sa binata. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil alam niyang handa itong tumayo sa kanyang tabi, kahit laban pa sa sarili nitong pamilya. At higit sa lahat,
dahil pareho silang natutong magmahal ng walang kondisyon. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kasal nila Gabby at Gail. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila, ang araw na ito ay naging simbolo ng kanilang tagumpay. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong handang magpatawad, magmahal at magbagong buhay. Simple lang seremonya. Sa isang maliit na garden na pinili ni Gail. Hindi kailangan ng ingranding dekorasyon o mamahaling gown. Ang mahalaga ay ang presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. At isang taon ang lumipas, si Gail at Gabby, kasamang munting anghel nila, ay nagsimula ng isang bagong buhay na mas masaya, mas matatag, at higit sa lahat, puno ng pagmamahalan at respeto mula sa pamilyat mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!